And alam nila na they will have to face a strong force coming from the people. Alam nila yun. Kaya hindi, nagtitimpi sila to use that power. Timping-timpi sila eh. Timping-timpi sila. Maganda siguro i-creditin natin, ma'am, yung asawa po ni Cardema kanina. Maganda yung binitawan ni nung asawa niya po. Oo, okay. Representative nila. Kapatid yun, Banat. Kapatid ni... Ay, sorry. Kapatid ba? Sorry. Pero Single pa yun. Hindi ko alam eh. Pero pero at least consistent pa rin siya, no, VP Sara. Thank you, Madam Chair. Good evening po, VP Sara. Although kami po ay mga kinatawan ng taong bayan na nakakakuha ng libo-libong boto ng Pilipino, kayo po ang most voted national official sa kasaysayan ng bansang ito. Kinakakatawan po ninyo ang kagustuhan ng pinakamaraming milyong-milyong Pilipino at bilang isang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines Reserve Force, ano pong masasabi nyo sa mga kaalyado ng NPA na nakapasok sa gobyerno at ginagamit ng pondo ng gobyerno para tumulong sa pagpatay sa ating mga pulis at sundalo at i-recruit ang mga kabataang Pilipino? Madam Vice President. Representative Cardema, I thank you for your question. But I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. Maraming salamat po, Vice President, sa inyong paglaban sa leftist groups at sa NPA na pumapatay sa ating mga pulis at sundalo na nambibiktima sa sambayang Pilipino. Yun na po. Maraming salamat po, ma'am. Kumbaga, gusto siguro nung sagutin. Gustong sagutin siguro sa ano ni VP Sara yun, pero consistent lang siya na about sa budget. Kasi nagbuntong hininga siya dun eh. Oo, gusto nga Ganun siya eh. Parang gusto niya. Pero naalala niya, stick to the plan. Oo, kasi mapipitik na niya yung bagong editor ng isang kaibigan eh, si Raul Manuel eh. So, Ang ganda nung sinabi nung kapatid ni Cardema, di ba? Na parang pinipilit kasi nito ni Abante na sila yung binoto ng taong bayan. Oo. Na sila ang representative of the people. Biglang humirit yung isa na itong pinakamataas na boto nakuha ang public official. Huwag nating kakalimutan yun. Siguro lawin lang sila doon na talaga kayo nga pala. Mas mataas pa to sa presidente. So, yun ang kaya nakakatuwa dahil ang galing, sabi ko nga panalo dito, sobrang panalo dito si VP Sara Duterte. Diba? Pero kahit naman hindi niya sinagot yung si Cardema, sinabihan naman niya, nagsabi naman si VP na, thank you so much ma'am ha sa question mo, pero balik siya doon sa OVP budget, you know. Pero nagpasalamat siya. Actually, ngumiti siya eh. At nagpasalamat siya, in-address siya na properly. Yun ang sinasabi ni VP kahit doon sa Senate hearing. If you ask me properly, and she can see that the intention is good, and it's coming from a good position, a good intention. Sinasabi nga ni VP kahit doon sa Senate hearing na nauna, na I will also properly address you, and I will answer the question the way it should be answered. Now, if iba yung intention mo at nakikita ko yun, at gusto mo akong gurgurin, ibibigay ko rin sa iyo ang nararapat na posisyon at sagot sa ginagawa mo. Parang an eye to an eye. Parang i-mirror ko rin sa iyo kung ano yung gusto mo. Mirror kita. Pero kung matino ka naman, isasagutin kita. Kasi may isa sa mga kongresista na nagtanong kanina, tinatanong niya about yung senior citizen, if they can have access to the OVP budget, the OVP programs, and pwede bang maka-access ang mga senior citizen. Kasi yung kongresista na yon is, ang constituents niya ay senior citizen. Sinagot ni VP ng maayos. Sabi niya, yes ma'am, lahat naman ng kanyang programa, may it be about food, security, or halimbawa yung sakay, ang lahat ng programa ng OVP, especially when you talk about yung parang livelihood and all of these things, sinasabi niya na walang pinipili, basta pumunta ka sa OVP office, we will try to accommodate. Yung kung senior citizen pa man yan, okay. Kaya sinabi niya, papuntahin lang sa office nila. So, sinagot niya na mabuti at talagang properly at magalang yung representation na yun ng isang kongresista. Precisely because nakikita din niya na ang kongresista na yun is coming from a very good, parang well-intentioned question at walang halong kaitikan. Walang halong politika, talagang purely para sa kanyang constituents. So nakita niyo naman ang sagot ni VP, very malumanay, straightforward, at nakangiti pa nga, at ina-address talaga yung tanong. Kasi ganun lang naman talaga, totoo din naman yun. Kung ganito mo ako dalhin at kung babastusin mo ako, din bastusin din kita. Bastusan tayo. Pero kung i-treat niyo ako ng mabuti, tatanungin niyo yung dapat niyong tanungin sa proper, sa forum na to kung ano yung issue, then I will try to also address. Pero inumpisahan kasi nila
unang interpolation pa lang, confidential fund na ni Castro. Paano ka matutuwa kung ikaw nasa posisyon ni Sara?